Baliw yung walang babae dyan. Walang babae dyan. Engine yan daw. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas. Hindi. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman natin content, no? Mga stories, no? Okay. Well, alam nyo, no? Ito may pag-usapan tayo, no? Ng isang video na nag-trending. Kanina lang yung kahapon na sabi na nakaka-alarma na, no? Lalo na sa mga driver natin laging nasa kalsada. So, isang Grab driver, no, nagharang at nanggulo sa along Rojas Boulevard. Ano nga ba nangyari, no? Pag-usapan natin, no, yan ng diretso at walang paghiligay. So, ngayon bago natin panoorin, may pabasahin tayong itong post nito. Ito galing kay Jory Motovlog. Sabi niya, Grab rider biglang humarang sa isang motorista, pilit binubuksan ang hood ng sasakyan dahil may babae umano sa loob. So, isang pangyayari na hindi inaasahan na nakuha ng video ni JMHR Biana naganap sa Rojas Boulevard ng June 9, kung saan isang Grab rider na biglang humarang at kinalampag yung hood ng sasakyan ng uploader ng video. Pilit ito pinabubuksan dahil may babae umano sa loob na ikinagugulat naman ng mga motorista. At sa halip na pinabigyan, umiwas ito habang pinipilit pa rin buksan ang hood ng naturang sasakyan. Matapos itong makalipat ng bandang kaliwa, okay, ay umalit ito para subukan muling buksan ng hood ng sasakyan na magbigay pala isipan kung ano talaga ang parking ito. Paalala na pwedeng ito maging modus o pandiling lang para makasalisi o makapagnakaw. Kaya ingat, wag lalabas sa sasakyan agad sa halip umiwas agad. Okay, sige. Sige, tingnan natin sa yung video na to. Tapos malalaman natin yung katotohanan dito. So, ito siya. So, ito lang nag-load. Ito lang. Okay, saka ba ng help? Okay, pumunto. Bumaba. Bakit? Bakit? Bakit yung binubuksan? Anong problema nito? Okay. Huh? May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Walang babae dyan. Engine yan daw. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas. Hindi. Ang babae ito. Papay! Babae. Adik siguro to. Baliw. Adik siguro yan. Baliw. Baliw nga. Bigla luminto yun? Oo. Ay, putang ina. Tamang hinala to. Hello? Oo. May babae. Buang na. Baliw, ano to? Baliw. Baliw. Wala nga, putay na babae. Kinain mo ka. Babarilin kita. Wag mong gawin yan, uploader. Wag mong sabihin yan. Bye-bye. Tanginang to. Buang na to. Ano? natin. Walang kain-kain to. Aadik na. Adik, may babae. Galatay. Wala oh. Adik gang yun. Oh, biro na naman siguro dyan. Okay, so mga stories, no, ito sa mismong,
Ito sa mismong video ito yung narinig talagang hinaharang siya, At yung mga ganyan, logic. Tapos hinaharang, gusto pilit binubuksan, Pero ayaw niya gawin, di ba? Well, mga stories, alis natin yung mga ganitong sitwasyon, Una sa lahat, ito, Logitech, Saan ka man nakikita ng babae na nagkasya sa loob ng hood ng sasakyan habang tumatakbo? Makina ang nandun. Okay? Mainit yon at imposibleng may tao doon. Kaya dalawa lang na nakikita ko ng angulo dito, Una, mental health o substance influence. Kitang-kita sa behavior ng rider na hindi siya normal, okay? Yung sinasabi niya may babae sa loob, walang kaya siya malinaw na sintomas na hallucination, At tamang hinala, Well, delikado ito, Ito yung dahil nasa kalsada siya at may dalang motor, okay? Number 2 ay modus operandi to. Okay, huwag nating kakalimutan ang babala sa post na to, maraming paraan ang mga masasamang loob na para mapababa ka bababa ka sa sasakyan. Kapag bumaba ka, para i-check yung babae, ang babae na sinasabi niya, doon ka pwedeng hold upin, agawan ng sasakyan, o saktan ka. Diba? So, ang ginawa ng offloader, hindi siya bumaba, umiwas siya sa isang tamang desisyon ang tamang desisyon. Sa panahon ngayon, kahit gaano ka-weird ang sitwasyon dito, safety first, okay? Huwag kang bababa ng sasakyan, lalo na kung agresibo ang kausap mo. So, well, ang say ko lang dito, ang payo ko sa inyo, mga stories, laging siguraduhin nakalaking yung mga pinto, habang nagmamaneho. Kasi kung may ganitong insidente, huwag makipagtalo, i-record ang video bilang ebidensya, tumawag ng pulis, o i-report ang pinakamalabas sa enforcer sa Grab Philippines, di ba? Sana may ma-investigate itong rider na to, dahil banta siya sa kaligtasan at saka ibang motorista. Hindi natin alam kung kailan siya uulit o kung sino ang susunod na biktima. Pero bago check natin kung nasa LTO ba ito. I think bawal yun, okay? Pwede siya ma-alarma dito, okay? Pwede siya ma-suspindi yung kanyang lisensya. Alam mo naman dito sa sa LTO, mabilis ang action dito pag sa isang post. So, okay, so tingnan ko So as of recording, tinitingnan ko yung post ng LTO kung naka-post siya. So, okay. Okay. Medyo loading pa Sorry. Sorry, medyo loading pa. Hindi problema sa internet ko problema ko sa laptop. Medyo celeron kasi, sorry. Pero, so far, wala akong nakita. So far, wala pang post nito, Pero I know na violation to. Okay? Violation to sa, yung ganyan, hinihinto ka na walang, tawag dito, inihinto nga all of the sudden, kasi nawala naman pa yung tulad para dyan sa batas. Diba? Hello mga stories. As of now, nasa computer shop rendering. So, wala akong webcam dito. So, lang ako. Boses ko lang maririnig nyo. Anyway, so, ito may updates kasi dito na may nag-post. I think nanay niya ata to, asawa or something, Kasi sabi niya dito, hindi ko pa pangalanan to, sinabi niya dito. Sa lugar ko sa I think is di ko Marky, arangan mo to yung name niya, hindi ko pwedeng banggitin to. Sabi niya yung kalugar daw niya, hindi po siya bali or the DD word, okay? Hindi ko pwedeng sabihin. May depression po at hallucinations yung anak ko. May pinagdadaanan sa buhay, kayo higit na nakakilala sa pagkatao ni Ian. Okay. So,
Mga stories, no? Ito, so for now, no, naka-off yung comments, hindi natin makita yung sabi ng madla, no? Ito yung opinion ko dito. Mga stories, especially Nay or Mrs. or something, no? Mga stories, no? Itong mahirap sa realidad. Una, kailangan natin kilalanin na ang depression at hallucinations ay seryosong kondisyon. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina, ang nakita natin sa video ay isang episode o breakdown ng isang taong may pinagdadaanan. Hindi siya naghahanap ng nakaw, kundi biktima siya ng sarili niyang isip. Pero ito ang aking straight to the point dito. Mga stories. Mga stories, ito mental health issue to, hindi SQ. Ang mental health issue kasi dito ay hindi excuse yun para maglagay sa panganib ng ibang tao ng kalsada. Well, let's analyze that. Okay? Una, number one, safety risk. Kahit walang masamang intensyon si Neil, itong rider na to, ang pagharang niya sa gitna ng Rojas Boulevard ay pwedeng magdulot ng aksidente. Paano kung nabundol siya? O paano kung sa takot ng driver ay nasagasaan siya? Paano yun? Paano mo sasagot yun? Number two, responsibility yung pamilya at kumpanya. Kung alam ng pamilya na may hallucinations ang anak, bakit hinahayaan pa siya mag-drive ng motor at mag-deliver? Napakadelikado nito para sa kanya at sa mga publiko. Pangatlo, ang driver's reaction. Hindi natin masisisi yung driver kung tatawagin siyang adik sa mata ng publiko. Nang ganung behavior ay mukhang modus o impluensya sa D-word. Okay, hindi ko pwede yun. Hindi trabaho ng driver na mag-diagnose ng mental health sa gitna ng kalsada habang nanganganib ang buhay niya. Ito mga stories naway maging aral to sa dalawang panig, no? Sa mga pamilya na may miyembro may mga mental health issues, no? Please, wag natin siyang hayaang sumabog sa trabahong high stress at delikado dahil sa pagiging rider kung hindi pa siya magaling. Sa mga motorista dyan na tama yung ginawa yung uploader na wag bumaba. Pero sana ngayon alam na nating may sakit ang tao. Itigil na natin ang pangungutya at pagtawag na addict. Ang kailangan natin is medical na atensyon, hindi kulungan. Sa Grab Philippines, men, sana matulungan yung rider na to. Makapagpahinga, na makapagpahinga ng magaling, pero hindi siya dapat payagang bumabalik sa kalsada hanggat di pa siya 100% fit to work. Diba? Yun lang yun. Masabi ko lang dito dapat kailangan, dapat hindi na siya sumabak sa lansangan. Yun lang na masasabi ko dito. So, tuloy ang video. Dito pa lang, dito pa lang, 90 days suspension is waiving para sa akin. Yan. Abangan na lang natin yan sa susunod, okay? Pero for that, ito pala, papakita ko sa inyo dito, na, yung latest, Kung naalala mo yung parang, yung parang sumalpok yung, tapos tinakbuhan, Ito, sabi dito, driver na tumakbo sa viral sa Exless Hit and Run na ikanapinsala ng HP officer, Natukoy na pala yung LTO matapos nahuli sa isinagawang operasyon ng HPG. Natukoy na. So, ito nga, natukoy na daw sa last position ng isang Jetour SUV na sangkot ng viral na hit and run na incident. Okay, talaga agad ang umaksyon. Okay. So, ang mangyari dyan, another 90 days suspension yung kanyang lisensya. At yung kanyang sasakyan na SUV ay naka-set, naka-alarm status na siya ngayon. So, yun, good job na dito, at talagang na-post na siya na 4 hours ago. Okay. Yun lang ang masasabi ko, mga stories sa maraming sa panonood, Sa tingin kayo, ano sa tingin nyo dito,
sa about yung sa ating main topic, no? Modus ba ito sa sadyang nawala lang sa katawan ng rider o ano lang? Talagang yung modus, di ba? So, comment down below, no? Kung ano yung mga opinion dito, no? At muli, ako pala si Martin, no? Laging nagpaalala, no? Maging mabatsyag, no? Dahil bawat kwento ay may aral. Hanggang sa susunod sa ating video, no? Kung gusto nyo ganitong acting content, no? So, click the like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you, and have a great night, and stories. Bye!